panibagong kalaman at mga istorya na naman ang inyong matutunghayan. At dahil today ay Thursday, April 16, ibuhos na natin ang ating energy bago magtapos ang buong linggo. Tama! Kaya samahan niyo kami ngayong araw sa ating iba't ibang interesting activities dahil mas masaya ang umaga sa... Good morning, Kuya! Siyempre mga kasambay, hindi mabubuo ang araw natin kung walang masarap na pagkain, no? Kaya po mamaya, ituturo sa atin ni Chef Marcos Patimo ang kanyang healthy meal plans from breakfast to dinner. Ayan, sukusurin na natin si Chef Marcos. Kaya abangan niya natin kung ano pa yung mga food na ipe-prepare niya sa atin for today. That's right. Ang ganda mo dyan sa frame na yan. Parang kang portrait. Ganon. Isa pa. Yeah. O, dito naman. Landscape. Palaki. Pero hindi lang yan ang dapat yung abangan mga kasangbayan. Makakasama rin natin this morning ang ating favorite urologist na si Dr. Joseph Lee. At i-discuss ni Doc mamaya ang mga dapat malaman ng mga magulang tungkol sa circumcision o pagtuli sa ating pong usapang pangkalusugan. Yan. Tamang-tama iyan. Ano? Hindi kasi bakasyon na nung mga... Tama. Marami na ngayon, Yung mga mga kids. libreng tuli. Tama. Kaya pwede nang dalin yung mga anak. Kaya nga, ikaw talaga. Diba? Pagkakasabi mo eh. Kayo din ba? Summer ba kayo natuli? Summer. Nung summer lang. Last year. Joke, tataka ka. Nung summer lang. Baka akalain ng mga kasambay, hindi ka pala tutuli. Okay, next. Okay, sige si Lynn, take it away. Kaway-kaway naman pa sa mga pet lovers na nakatutok sa atin this morning. Dahil mamaya, meron tayong makakasamang adorable and lovable pets mula sa special guest nating pet lover and animal rescuer. Kaya, tutok lang kayo. Tingnan nyo nakalagay, tutulok. Tutok lang kayo dyan. Tutok lang. Tutok lang. That's right. Tutulog! O dahil nabanggit niyo na rin naman ang mga tungkol sa stray or abandoned animals, meron akong tanong para sa inyo. Kapag may nakita kayong stray animal, meron ba kayong mga simple way na ginagawa para makatulong sa kanila? O tanong natin sa mga nagko-commute. Takot kasi ako eh. Takot Hindi ka sa ako mga lalapit stray? Talaga. Hindi kasi sabi sa kanya ng mami niya, don't talk to strangers. Oh. Takot kasi ako talaga sa kanila. Alam niyo naman yan, hindi ako talaga maano sa mga pets. Lalo na yung mga nanghahabol. Hindi ko talaga... Habulin ka kasi! Habulin ka! Kaya natatakot ako pag nakakita ko pa lang sa malayo. Oops, ikot tayo dito. Ako gusto kong malaman kila si Lynn, di ba kasi parang adoption house yung bahay? Oo, sa amin kasi maraming pusang gala, di ba? So yung mga pusang gala, kapag kainan na, nandun na sa amin, sa likod namin. Tatay mo ang karinderya doon. Oo, pinapakain sila ni Ma'am. Meron silang bilao doon. Kaya Kasi pala. tumpok-tumpok. So kapag lunchtime na, nakaabang na sila doon sa screen door. Makita mo, Wala pag sumilip ka, nandun yung mga pusa, 8, 7, gano'n. Kaya wala ba silang food stub? Wala silang food stop. O, libre lahat. nila. Maganda magtayo ng cafe doon, no? Kasi sila ate Siling, hindi nila kailangan lumapit sa strays. Kasi sila yung nilalapitan. Kami yung pinupuntahan. Meron din sa amin, merong mga nakikikain ng mga aso. Kasi alam na si mami ko naman ang nagbibigay ng food. Ako kasi same kami ni Tini, takot ako sa stray cat, stray dog. Sa amin naman kasi meron kaming parang likuran. Tapos yung yung mami ko, nag-aano Sabihin mo sila na ng yung mga- term, backyard. Backyard. Sabi ko, hindi kasi sabihin ko eh. Kasi namin ko ng likod eh. Dahil basta sa backyard kasi namin. Yung mami ko, may mga stray cats kasi para mawala yung mga daga-daga. Ay, ganun. tama. Ay, okay. Kaya nag-ano siya ng mga stray cats. Oo, sa amin, Papakain. sa amin naman yung after kumain ng mga pusa, di ba may mga mumo? Alam niyo kung sino sumusunod? Oh, Mga palaka. Palaka? Palaka, kumakain pala sila ng kanin. Talaga? Oo, nandun Talaga? sila sa bilao, tapos kinakain nila yung mga kanin. Ang dami sa kanila, hanggang Parang zoo na yung bahay namin. tara mag-safari tayo doon. Safari. No? Kayo naman mga kasambahay. Sa iyong palagay, ano ba yung mga simpleng paraan para makatulong sa mga stray animals? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! ito, time
time check naman tayo mga kasambahay. It's 6:38 in the morning and it's time for our public service. May magandang balita tayo mula kay President Ferdinand Marcos Jr. Tinanggal na po kasi ang excise tax sa LPG at kerosene para mabawasan ang gastos sa pagluluto at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Ibig sabihin, may inaasahan pong bawas na 3.36 pesos sa kada litro ng LPG habang 5.6 pesos naman sa pagbaba sa kada litro ng kerosene. Bukod pa dyan, pag-uusapan din sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT ang posibleng pagbaba ng excise tax sa gasolina at diesel sa susunod na Martes. Good news yan. May another ang good kailangan news natin. pa po tayo mula naman sa Philippine Ports Authority or PPA. Ibinaba na po kasi nila sa halagang piso ang RoRo Terminal Fee o RRTF para po sa mga sasakyang may dalang unprocessed agriculture products. Ayon po sa Administrative Order number 003-2026 na ang goal ay magpatuloy, bumilis at maging affordable po yung paggalaw ng food supply sa bansa. Kaya covered din po nito yung mga Type 3 vehicles na light delivery trucks, pickup trucks, vans at Type 4 vehicles po na heavy delivery trucks. Dahil po dito, inaasahan din na makakatipid ng 5 pesos per liter ang mga transport operators. Samantala, i-maintain po ang ganitong presyo hanggang sa 6 na buwan. At yan, kung yun, mananatili Yan yung tinatawag natin na piso sale. piso sale. Piso. May less 1 peso. Pero ito naman, may magandang balita rin ang Pag-ibig Fund for Aspiring and Homeowners. Ikikip kasi nila ang 3% annual interest rate para sa socialized housing loans sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH for the first 5 years ng loan term. Ang qualified na maka-avail nito ay ang mga first-time buyers na kumikita ng less than 47,856 pesos per month po yan sa National Capital Region at less than 34,686 pesos naman sa labas ng NCR. Kabilang ito sa direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. na maging affordable ang housing lalo na ngayong apektado tayo ng krisis sa langis. Para naman po sa ating weather outlook for today, dito po sa Manila medyo malamig ang simoy ng hangin sa umaga from 22 degrees Celsius pero aabot naman po ng 34 degrees Celsius ang init pagdating ng tanghali. Kaya pwede niyo pong isara muna ang mga kortina at blinds para hindi pumasok ang init ng araw sa loob ng inyong bahay. Medyo mainit lang yung singaw, kapag kasinara nyo lahat. So, abang na lang tayo ng hangin. Kaya dami nagkakasakit, no? Oo. Grabe yung pagbabago Bali sa ng weather. Moody. Moody. O sa Cebu naman, nasa 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Kung may errands o lakad kayo sa labas, nako, cancel. I-cancel yun. Ay, hindi naman. Kung magagawin mo lang hindi na masyado mainit, hindi na mga hapon. O kunyari, sa ibang araw na lang kung pwede. Ayun ang gusto ko I-move na lang natin. Kasi baka pag matindi yung init, ang hirap bumiyahe. Lalo na kapag kunyari, hindi ka nakasasakyan. Pag nakamotor ka, ang ramdam na ramdam mo talaga. Tanghaling tapat mo. Oo. Kahit nga yung maaga pa, kapag 10 a.m. kasi ako nakarating sa Bulacan, di ba i-expect mo parang medyo maaga pa yun, pero sobrang Init. sobrang sakit na. O, masakit sa balat yung araw. Tanghaling tapat, naku po talaga. Buti na lang yung tanghali tapat. Tapat. Pero Aray yun, ko. sa Davao naman. Sa Davao naman mga kasambahay ha, maglalaro sa 24 degrees hanggang 33 degrees Celsius ang init. Kaya para po sa mga may sasakyan dyan, mas maganda, mag-park po kayo dun sa may lilim, no? Para kapag gagamitin nyo na ulit yung sasakyan nyo, hindi po kayo parang niluluto sa loob. Opo. Higit sa lahat, nasaan man po tayong lugar, huwag nating talilimutang uminom ng sapat na tubig at huwag masyadong magpagod para po safe ka sa hilo, sa dehydration, tsaka sa heat stroke. Tsaka sa mga nagmamotor pala noon, sakit sa puwet kapag Mainit. Hindi, pag nakaupo ka naman, hindi. Pero pag bagong Oo, yun kagaling na. ka sa parada, Oo. Tama. init ng upuan.
Parang naluto na yung puwit niyo. Ang init. Para naman sa mga naabutan ang pagsikat ng araw kaninang 5:42 ng umaga, shoutout po sa inyo. Kung hindi nyo naman naabutan, ay pwede nyong abangan ang sunset mamayang 6:10 ng hapon. Kaya inote nyo ang oras at ready your cameras for the perfect sky pictures today. Right. Okay, Ira, balak namin mamili mamaya. Kaya balita mo naman kami. Magkano ba ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon sa mga palengke sa Metro Manila? Yan, lumipat pa ako sa kusina para Mag-update. mag-update sa inyo mga kasangbahay. At sige po, tingnan naman natin po ang mga presyo po ng mga pangunahing bilihin po. Ayon po sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of April 15, 2026. Ang ating pong imported na rice ay nasa 42 hanggang 70 pesos per kilogram. Ang local rice naman po ay nasa 35 to 65 pesos kada kilo. Sa atin naman pong mga karne, ang baka ay nasa 380 hanggang 580 pesos po kada kilo. At ang isda po, ang galunggong na local po ay nasa 160 hanggang 320 pesos per kilogram. Ang ating mga gulay naman po, ang ampalaya, nasa 70 pesos hanggang 150 pesos per kilo. Ang per kilo naman po ng kalabasa, nasa 40 hanggang 90 pesos. Ang sitaw po ay 70 hanggang 150 pesos. Ang talong, 30 hanggang 100 pesos po per kilo. Ang kamatis naman, 30 hanggang 80 pesos per kilogram. Sa atin naman pong mga spices, ang bawang, 110 hanggang 400 pesos po kada kilo. Ang pulang sibuyas naman, 50 hanggang 180 pesos. Ang puting sibuyas ay nasa 50 hanggang 120 pesos. Aba, mas mura ito, no? Ang sili naman po, nasa 80 hanggang 240 pesos per kilo. At ang luya, ganun pa rin, 100 hanggang 200 pesos per kilo. For our other commodities, ang sugar po na refined, 75 hanggang 92 pesos per kilo. At ang itlog po ay nasa 5 pesos hanggang 14 pesos per piece. At ang ating pong mantika ay nasa 34 hanggang 190 pesos per liter. Ayan, so medyo medyo naglalaro po yung presyo ng ating mga sangkap po. So mas maganda po na siguro bili tayo ng pang isang linggo para kung sa susunod na linggo tataas. At least meron tayong mga sangkap po na nakalagay lang sa pantry natin, stock natin. At yun, magandang magandang reminder po sa atin na lagi tayo nagbabantay din ng presyo ng ating mga bilihin para ma-budget natin ng maayos ang ating mga pera. At yun, mga kasangbahay, yun lang muna yung update natin. Maya-maya pa tayo magluluto. Babalikan po natin yung yung iba pa nating mga ingredients kasi inaayos pa namin ni Chef. Okay ba? Bakan lang kayo dito mga kasangbahay. Babalik po kami sa Good Morning Kuya. We are back here on Good Morning Kuya! Matanong ko lang muna kayo mga kasangbahay ha. Minsan ba kapag napapadaan kayo sa mga kalsada, may mga nakikita ba kayong mga stray animals? Kasi nakakaantig talaga ng puso ang kalagayan nila dahil ang mga katulad nila ay hindi nabibigyan ng atensyon at pangangailangan. Tama yan. Pero sa kabila nito, may mga taong handang tumulong kahit sa maliit na paraan. Tulad ng bisita nating pet lover at animal rescuer na patuloy na nagbibigay pag-asa at nagiging boses sa publiko para malingap ang mga abandoned at stray animals. Siya ay walang iba kundi si Raven Bonifacio. Good morning! Welcome, Raven! Good morning, Kuya. Please greet our viewers, Raven. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana maganda po ang gising nyo at maganda po ang buong araw nyo. Iyo. Sana maganda gising, kaso ang alaga kasi tulog pa yung alaga. Kaya nga hindi nga po nasama kasi ang aga po. Oo. Tama ba si Mira? Tama ba? Opo. Si Mira yung alaga. Pero pwede ba ikwento sa akin paano nyo naman na-meet si Mira at bakit nyo kinuha? Paano nabuo yung story nun? Actually po kasi, nag-start po yung pagre-rescue ko 13 years ago. So ngayon po, Okay, lumago tagal po na, yung followings ko sa mga social media account, kumabot na po sa million. So, every time na gumigising po ako, parang puro ako tinatag. Kunyari, may nag-report po sa asong to. So, tinag po ako dun sa story ni Mira and nakita ko kasi po, nasagasaan siya. Okay. So, yung paa po niya, kung napansin niyo po, tinry naman pong
pagamutin. Kaso nga lang po, dahil fracture na po yung bones, hindi na po siya pwedeng, kaya in-amputate na po, tinanggal na po yung isa po niyang paa. Paano niyo po inaalagaan ngayon si Mira? Ano na po yung progress niya ngayon? Actually po, first time ko lang din kasi nag-rescue ng yung mga vehicle accident. So, ngayon po, kala ko rin mahirap siya alagaan, pero kung napansin niyo po, para po siyang normal dog naman na wala balik na po pa rin. sa kanyang paa. Oo. Kaya din naman nila mag-adapt. Kasi di ba nga marami din tayo nakikita mga ganyan mga dogs na kulang ng isang paa. O kaya paralyzed yung dalawang paa sa likod. No? Pero gaano po kahalaga po sa inyo yung pag-rescue po ng mga hayop? Mga aso lang po ba yung nire-rescue? Alam niyo po, yung una kong rescue, hindi aso, hindi pusa. Yung bata pa lang kasi ako talagang animal lover. Butiki po ang una. Talaga? Ano nangyari? Grade school po Bakit ako ka ba? noon, tapos papasok na ako ng school. So umuulan po kasi, natita ko ng magulang ko. So nakita ko kasi yung butiki, nag-struggle kasi parang nalulunod. So ayun po yung una kong kinuha, tapos nilagay ko siya sa pader. Kaya nga eh. Freedom. Yung iba, pag nakita ng butiki, nagagalit, pinapatay, no? Iba takot. Kaya nga. Nakakatawa naman yung kwento na yun. Yung initiative mo na, ay, gusto kong maging rescuer. Tuloy-tuloy na. Oo. Kasi po nung bata po ako, yung parents ko po, mahilig po talaga sila sa, parang ano po kasi kami, parang sa may kubo lang kami, tapos malawak po yung lupa. So lumaki po ako sa puro animals talaga. And then, syempre pag bata pa kasi tayo, wala pa naman tayong means, wala pa tayong income. So hindi pa, kahit gusto natin tulungan, hindi po natin. So tumatak po sa isip ko yung isang aso na, papasok ako, elementary pa lang po ako. Sabi ko, gustong-gusto ko siya tulungan kasi nasagasaan po siya. Ang kaso, syempre wala, Kaya tsaka nga. mahirap po ang buhay, alam po natin yan. So pinangako ko po sa sarili ko kapag nasa tamang edad na ako, tapos kapag kaya ko na or nagtatrabaho na ako, doon po nag-start. Simula po nung nag-work ako, doon ko na po pinursu mag-rescue po ng mga animals. Paglaki ko, tutulong naman ako. Pero ano yung mga kondisyon ng mga hayop na usually nare-rescue mo? Ano yung mga lagay nila kadalasan? Kadalasan po yung mga may cancer po, minsan malaki na po yung mukha nila, like wala na po yung mata. Alam niyo po, tas may malaking alam ko nakikita niyo po yung sa social media, yung may mga malalaking hinihila. Ayun po yung pinapakimo ko sa ngayon. Sila po yung pinakamalala and pinakamagastos na cases na nakukuha ko po. Pero ano yung ginagawa mo once na nakapag-rescue na kayo ng mga animals? After na ma-rescue sila, ma-save sila, ano na yung next na ginagawa ninyo? Kasi po, di ba kapag nanonood po sila sa account ko kasi very touching po yung mga story, like mga before and after. So ngayon po, karamihan po sa followers ko is mga dog lover po talaga. So kahit napapanood lang po nila sa video, napapamahal na sila. So, for example, may bago po akong rescue, may sakit. Yung isa kong follower, Raven, kapag gumaling to, akin na lang. So, hindi ko po sila iniipon na sobrang dami. To May the point na nag-a-adapt. nahihirapan po ako. Galing ah. Yes po, kahit po sa abroad, kahit sa Boracay, willing silang dalahin kahit isakay nila sa aeroplano para lang mabigyan ng pangalawang buhay po. Ang galing. Nakabuo ka ng napakagandang community rin. Opo, sobra. Dahil sa mga pinopost mo sa social media. Kaya gamit na gamit ko po yung social media talaga as good vibes. Kasi di ba po sa panahon ngayon, ang dami ng mga napapanood natin sinasaktan. Pero pag napunta po kayo sa page ko, wala po kayong gagawin kundi umiyak. At the same time, matouch sa dulo. Pero sino katulong mo na nag-aasikaso? Siyempre, ang hirap nito, ilan yung Madami. mga inaalagaan? Actually, pumabot na po yung 200 plus. Pero ngayon, 30 plus na lang kasi po, na-adapt. Na-adapt na, okay. So, ikaw lang lahat. Ikaw lang talaga. Ang galing. Nag-ano rin po ako ng mga business, pero sa mga pet, rin po, pet products. Kasi syempre, sa isang aso po, imagine, gumagastos ako ng 200,000 para lang bumali. Million-million po. So, kailangan ko ng give and take. Kaya, so, may mga kapartner ka ba? Kagaya niya po, kunwari mahilig po kayo sa mga dogs, tapos, syempre may mga kailangan kayo, like mga shampoo, mga ganyan. Ayun po yung binibenta Meron ko. kang product. So, give and take po tayo. Matutulungan ko po yung mga dogs niyo. At the same time, matutulungan niyo rin po yung advocacy ko. So, ayun po sila. Galing. Saya naman. Galing ah. O naisip ko kayo na meron ka bang mga kapartner na vets? Kasi syempre, yung pagka may mga sakit talaga yung mga Wala aso. po, talagang wala. Kung ano po, gastos po talaga. Yun naman. Kaya kailangan lang po talaga magtiyaga. Totoo. Medyo mahirap din yun kasi magastos. Alam, minsan mas mahal pa yung, yung pagpa-check up dun sa mga hayop kaysa mga tao. Ang tao kahit kaya mo pa-check up ng 500 pesos. Sa aso, parang kulang yung 500 Upo mo pesos. pa lang sa bed, parang 3,000 plus. Oo, kulang Ang ano lang po talaga. kasi sa atin, siyempre, nakakapagsalita tayo. So sila po talagang maraming kailangan i-check para
determine Mga po kung ano yung tests. sakit po nila. Puro test Pero anong talaga. klaseng pangangalaga yung ginagawa nyo sa mga na-rescue nyo na aso tsaka pusa? In terms of food, shelter, tsaka care, ano ba, magkakasama ba sila? Paano mo sila inaalagaan dun sa area mo? Actually po, sobrang happy ko po kasi nakabili na po ako ng lupa para sa kanila. Nagawa ko po siyang sanctuary. Oo. 13 years ago po kasi, may mga nagbibigay po sa akin ng lupa pero hindi ko po siya tinanggap. Kasi syempre iba pa rin sa feeling na pinaghirapan mo na Okay. masabi mong sa'yo. So it takes 13 years po bago po nakabili po ako ng 1 hectare na lupa. Imagine niyo po kung gaano po siya kalaki. And para po siyang nasa bundok na. So hindi po ako marereklamo kahit dumami po Oo sila. nga. Kasya sila doon. Uy, alam mo, naalala ko si Kuya Nel, kasi meron kaming nga, kasama dito sa GMK News, nag-aalaga. Yung pusa niya Pusa parang nasa naman. 70 na ata, pero hindi niya pinapa-adapt. Gusto talaga nilang nag-aalaga. Kinukuha niya yung mga stray, tapos bumili pa nga siya ng sariling bahay ng mga pusa. Tapos yun na doon na nag-stay. Naalala ko lang tayo si Kuya Nel. Hi, Kuya Nel. Hello po, God bless. Opo. Paano naman po yung mga na-rescue nyo po na hindi nyo na po kayang ipa-adapt sa iba? O kaya meron po ba kayong case na gusto nyo siyang Sarili na, oo, i-keep sarili na. mo lang. Actually po, depende po sa case. Like for example, kasi may na-rescue po ako na, alam niyo parang pag nakita niyo mamatay na siya any moment po. Pero parang sasabi ko sa kanila, pangako ko sa'yo pag gumaling ka, sa akin ka. So ayun po yung mga aso ko na kasama ngayon na malala po yung sakit. Like for example, yung isa po kasi nasagasaan, nahati po yung bibig. So ngayon akala ko hindi po siya mabubuhay. Pero nabuhay. Sabi ko, pag nabuhay po kayo, ay pag nabuhay ka, akin ka na. Oo. So ayun, nabuhay po. Pati po yung mga ibang nasagasaan. Ayun po yung mga nasa akin, yung mga malala po. Na kailangan ng extra care. Until now, okay pa sila. Opo. Parang normal naman na po sila. Ang nice naman. Talagang meron talagang pag-asa no, pag nalagaan lang talaga sila ng tao. Sobra po. Pero na-attach ka ba sa mga pets na nare-rescue mo? Like for example, kumbaga medyo tumagal na sa'yo. May mga ganun ka bang Tapos may attachment? nag-adapt, no? Oo, yun na parang napapamahal ka na. Actually po meron po, namatay nga po siya noong April 7, si Brave. Kaya po siya pinangalan na Brave kasi yung nakuha ko po siya as in, nakahiga na lang po siya, tapos mata na lang yung gumagalaw. Husky po yun. And ayun po yung nag-trending talaga na story kasi sobrang galisin po niya, paralyzed siya. As hindi siya nakakalakad, pero napalakad ko po siya. Tapos sobrang ganda po ng itsura niya. Alam niyo po yung husky na parang binili niyong mamahalin. Nabalik ko po siya sa ganung tapos 4 years ko po siyang nakasama. Kaso nga lang po, lately, nagkasakit po siya nung blood parasites or parang dengue po sa atin. Ay, okay. Tapos So kailangan po, ayun po kinaya. yung aso po na yan, ayan Yan, yung si malaki. Brave. Oh, si Brave. Kaya po Brave yung pangalan, ayan po, yan yung aakyat. Yan. Pero gaano kahirap, o sabihin na natin gaano kasaya naman mag-alaga ng mga ganitong klase ng mga animals, yung alam mo na talagang kailangan ng mas matinding Extra pag-aalaga. care. Oo. Iba po yung feeling na naggagamot niyo po sila. Kasi syempre alam naman po natin, sa panahon ngayon sobrang hirap ng buhay. Tayo nga ang hirap na natin buhayin yung sarili natin. What more pa na kukuha ka na triple o grabe pa yung gastos, diba po? Pero ang sarap po sa feeling na pag nakita mo sila na from dati, tapos i-compare mo sila sa ngayon, iba po yung nabibigay na saya. Totoo. Tapos kahit hindi po sila nagsasalita kasi alam mong genuine yung pagmamahal nila. And hindi po sila namimili kahit mayaman ka, may pera ka, may bahay ka o wala. Andyan po sila sa hirap at ginawa. Loyal talaga sila. Totoo. At saka ibang magbalik ng love ang mga pets kapag na-attach din sila sa'yo. Sobrang love na love ka nila. Sobra. So para po sa mga viewers natin, meron po ba kayong gustong mensahe sa kanila, sa mga nagpaplano po na mag-adapt ng mga pets din, katulad po ninyo? Ano po yung mga future activities po nyo? Sa ma-advise ko lang po sa mga gusto po mag-alaga ng mga dogs or cats, sana po wag lang po tayo sa umpisa kasi marami po kasi cute lang sa pagtutapak, cute lang pagbago, syempre andun yung excitement. Pero kapag lumalaki na po sila, mostly kapag may sakit na, karamihan po ina-abandon na po sila. Correct. And sana po ituring niyo po sila as pamilya kasi kapag pamilya naman kayo, wala naman po kayong hinahayaang magkasakit and piyapagamot niyo po talaga. And lagi nyo rin po tandaan, tayong tao po, may cellphone tayo, may gadget tayo, may pera tayo, may kung ano-ano. Pero yung mga hayop po na yan, wala po silang ibang meron kundi tayo lang. So sana po, kapag nagkasakit po sila, wag po natin sila hayaan na magkasakit na lang. Sa mga gusto mag-support ng advocacy mo, gustong tumulong, magbigay ng donation, paano kanila ma-reach naman? Ayun po sa social media ko po, ayan po, pwede nyo po ako i-follow, then pwede rin po kayo mag-avail ng mga pet products po namin. Yeah. Diyan din sila pwedeng mag-contact kung sakaling gusto nilang mag-adapt ng isa sa mga rescue, Mga rescue pets ko nyo. po. Oh, okay. Sige, baka may gusto ka naman batiin ngayong umaga, go ahead.
Ayun po, binabati ko po lahat po ng mga sumusuporta, sa mga nagmamahal sa akin. Maraming salamat po kahit saan po kayong lugar, alam ko, sobra po yung pagmamahal yun sa mga rescue ko. And again, maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat din, Raven. Thank you, Raven. Na-inspire mo kami sa story mo, sa naging journey mo, and sa advocacy mo. At sana, mas marami ka pang matulungang fur babies at patuloy na makapag-inspire sa ating mga kababayan. Ito rin ay isang paalala, mga kasambahay, ha, na lingapin natin ang mga beloved companions natin. Kaya tandaan, ang responsableng pet owner ang tunay na pet lover. That's right. Alright, pero ito dahil napag-usapan na rin natin yan, meron pa kaming pahabol na question para kay Raven. Aside sa mga naibigay mong payo sa amin kanina, sa palagay mo, yung mga simpleng paraan para makatulong sa stray animals? Ayun, unang-una po, okay lang na ayawan nyo sila, pero wag nyo na lang silang saktan. Kasi di ba marami po The na least you can ayaw nyo na nga sa hayop, sasaktan nyo pa sila. And sa panahon po ngayon, sobrang init. Kahit maglagay lang po kayo ng pagkain and tubig sa harapan ng mga bahay nyo, malaking help na po yun para sa mga stray. Yun. Galing. Ang ganda ng sagot na yun. Tama naman. Kaya kumbaga parang rin, pinapakita. Ang inspiring actually ni Raven kasi yung empathy mo sa mga animals and yung nabanggit mo na hindi lang siya parang gusto mo lang alagaan kasi cute. May commitment ka, yung kinukwento mo na, yun, years, it took you years sa pag-aalaga ng mga rescue animals. Saka naglalabas ka rin talaga ng funds mo mismo, sa'yo mismo galing. Kaya ang very inspiring nun kasi sa panahon ngayon, di ba, may mga ganyang balita nga na mga animals na minsan hindi naman cruelty. nananahimik, kumbaga sinasaktan nila or ganyan, Naalala pero niyo ba very yung inspiring. balita, yung pinana yung aso? Merong Saka story tinanggal po yung dila, naalala nyo? Mga Grabe, ganun na. kawawa. Kami po yung tumulong doon, pero ngayon Ay, okay okay naman siya. talaga. Hindi mo kailangan na magustuhan sila, pero hindi Huwag mo mo na lang kailangan maging saktan. cruel sa Opo. kanila. Kasi lahat naman tayo may karapatan mabuhay sa mundo, hindi lang naman tayo. Tama. Tama. Very inspiring yung sinabi ni Sir Raven. Alright, nga naman, marami pa tayo share sa inyo mga kasambahay. At una na dyan, itong magandang balita muna tayo from Department of Agriculture o DA. Umabot na kasi ang Benteng Bigas. Meron na program sa Makati City nitong Martes. At alam nyo ba, halos 750 na residente na ang naging beneficiaries nito. Kahit kasi kabilang ang Makati sa mga maunlad na syudad sa bansa, simula na magkaroon ng oil crisis ay pati sila naapektuhan rin. Kaya naman, sinisikap din ng government officials natin na maisagawa ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawakin pa ang naaabot ng Flagship Food Initiative para mas marami pang pamilyang Pilipino ang matulungan. At may good news din po tayo sa Bureau of Plant Industry dahil magkakaroon din ng abot kayang bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Malate. Pwede nang tangkilikin ang Benteng Bigas. Meron na program mula Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. sa 692 San Andres Street, Malate, Manila. Layunin po nito na magkaroon ng mas murang bigas para sa bawat pamilya. Kaya planuhin na po ninyo mga kasambahay ang inyong pamimili at samantalahin ang programang ito. Lalo na yung malapit lang sa area, no? Yan, kahit mga taga-QC, siguro pwedeng dumayo na dyan para makamura tayo sa bigas. That's right. At hindi rin magpapahuli sa paghahatid ng magandang balita ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nag-launch na kasi sila ng online platform na pwedeng gamitin sa pagtanggap ng applications para sa Land-Based Service Contracting Program o LBSCP para sa EDSA Carousel at Feeder Routes bus drivers. Pwede itong gamitin ng mga operators para ma-manage in one place ang kanilang fleets, matrack ang applications nila at mag-assign ng ruta para sa kanilang mga sasakyan. Base pa rin yan sa direktibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagaan ang pamasahe ng mga commuter habang sinisiguradong sapat ang kita ng mga driver. At bilang pakikiisa ay bumuo sila ng iba't ibang assistance packages na may kasamang fuel subsidy at service contracting program. Bukod dyan, available din ang programa na ito para sa mga UV Express at modern at traditional jeepneys sa buong bansa. Wow. Once again, maraming salamat po uli kay Mr. Raven sa inyo pong pagbisita at pagbabahagi ng inspiring journey niyo po sa amin. Pero bago yan,
kumustahin muna natin ang ating munding kusinera. Ira, kamusta na? Meron na bang food? Kasi How's our gutom na kami. breakfast? Eto na nga, ngayon naman para masimulan na natin ang umaga natin ng mas marami tayong energy. Siyempre, kanina nabanggit ko, no, kailangan talaga natin ng food. Pero mas maganda yung healthy sana, di ba? At para turuan tayo ng almusal, hapunan na meal plan, tawagin na natin ang ating chef consultant at flavor architect na madalas suki na natin tuwing Thursday, si Chef Marcos Patimog! Good Morning, morning! Ira. Bati po kayo mga kasambahay. Good morning, Kuya. Ayun, eto na nga, Chef. Ready na po kami malaman kung ano po yung ipaprepare niyo po sa amin ng mga meal plans for today. Yes, yung meal plan natin, bale, yan, for today, gagawa tayo ng breakfast, lunch, and dinner. Yun, Chef, ano-ano po ba yung mga ingredients natin dun sa breakfast muna po? Yun, para sa breakfast natin, meron tayong honey, banana, oatmeal, yogurt. Oh? Tapos, sa lunch naman, meron tayong bangus na na nakabattle na siya. Tapos, yung sa dinner naman natin, gagawa tayo ng balsamic chicken. Ayun. So, banggitin Adobo. natin, Chef, yung mga ingredients natin for the breakfast item po natin. Yun, sa ating breakfast, yung kanina, meron tayong mango, banana, strawberry, yogurt, oatmeal, Yeah. then yung ating butter. Yung para sa lunch naman, meron tayong white rice, bangus sardines, spinach, apple, then white rice naman. Yun. Then sa dinner, meron tayong breast chicken, balsamic vinegar, pepper, Okay po. Ayun. and yun, honey. Okay po. So, ang dinner natin, roasted potatoes, balsamic chicken, Adobo. At saka, syempre, meron din tayong Side na veggie. tomato and cucumber. Veggies and, ayan, fruits. Ayan. Sige po, Chef. Ayan, meron pa tayong subtotal, nakalagay kung ano yung pinaka-calories. Calories. Akala ko naman presyo to. Ba yun? Pero sige po, Chef, umpisahan po natin ano po yung mga breakfast po natin at paano po ba natin ipaprepare po. Ayun, para sa breakfast natin. Sige po. Ayan, palit naman Ayan. tayo, Chef. So, ang gagawin ko sa breakfast natin, wait lang Ito, sorry. And fry. Add muna natin yung Painitin muna natin ating yung pan. butter. Yung ating butter. Chef, ilang years na pala kayo na gumagawa po ng mga meal plan? Meal plan, simula nung 2023. 2023 po. Usong-uso nga rin to, no? Kahit... Add natin yung sliced banana. Ay, Chef, bakit natin po siya lulutuin po? Ika-caramelize lang natin siya. Okay. Mas nape-preserve ba nito yung food? Like parang, kunwari, gagawa sila nito para sa isang linggo, mas napoprolong niya ba yung shelf life? Or... Yes, pwede din nating i-storage sa freezer na lang din. Okay po. Then after nito, add tayo ng honey. Yung Nature's Bee honey. Yan. Para mas masarap. Yan, sarap. So after nyan, add tayo ng oatmeal. Oh, gusto na ni Ian. Mga ganitong klase ng pagkain. Habang inaantay natin siya, add na natin yung ating dito sa bowl. Add tayo ng yogurt. Ka-assemble na tayo agad, Chef. Yes. Wow. Add natin yung yogurt sa ating bowl. So ito, yung Greek yogurt, meron na siyang blueberry. Okay po. After natin malagay yung yogurt, off na natin siya. Then add na natin yung ating banana na may oatmeal on top. Ito, Chef, specifically itong breakfast na to, sino-sino po yung pwedeng kumain nito? Like, pwede rin ba ito kahit diabetic? Ganyan? Pwede rin naman, pero liles lang natin yung sa Banana. Lalo sa mga sugar, sa Opo. banana. Okay. Yun. So, add tayo ng mango sa side. Yan din, no? Oo nga, bawal din pala to sa may mga diabetes. Di pwede masyado marami. Ay, ang ganda ng kagad, oh.
Yun yung kagandahan sa mga ganitong bowl. Yes. Then add tayo ng strawberry para may kulay din. Ang colorful, tapos yayamanin. Then nuts, pwede tayo mag-add ng nuts kung gusto nyo maglagay ng nuts din. Then ito na yung ating breakfast. Galing! Ganun na kaagad. Wow! Amazing! It looks so good. Meron din tayong adobo na gagawin. Okay, sige chef, paano ba yung adobo natin? Sige So po. yung balsamic adobo Naman. naman. Chef, paano pag wala silang balsamic? Pwede suka naman na lang? suka. Ah, Or konting toyo lang. Parang adobo na lang din talaga, ganun po. Yung balsamic kasi mga kasambahay, usually mabibili nyo yan. Nasa groceries din naman yan pero medyo may kamahalan lang ng konti sa regular na Yes. bilihan. Yan, usually kasi pang salad to, chef. Diba? Yes. May kailangan pa kayo, chef? Chicken wala. Pero sorry, ito na lang yung mga lunch na natin gagawin natin. Sige, sige. Oh. So dahil minsan kasi yung mga Pilipino gusto nilang mas mabilis. So Opo. kumuha na lang ako ng bangus na nasa bottle. Okay. Oo nga, pwede naman din eh. Then Talagang rice kailangan, on side. Ano lang, mabilisan lang na. So, kasi mataas din sa protein to eh. Ito na yung pan-lunch natin. Yung bangus. Hinaan ko muna to, chef. Sige lang. Ayun. Yun din yung kagandahan ng mga ganitong mga food na nasa bottle na. Yes. Very convenient. So ginamit ko si Double Gourmet. Okay. Ito na po ba yung dala nyo sa amin, chef, last time? Ay, hindi. Iba pa to. Iba pa, okay. Pero ang kagandahan dito kay Double Gourmet, ang gamit niyang oil, yung canola oil. Hindi naman siya yung vegetable oil lang. Okay po. Then add tayo ng rice dito. Then slice lang tayo din dito ng cucumber and Ayan. Kailangan Tomato. natin ng na cutting board. Cutting board. Yan. Pero pwede rin, chef, nalala ko dati, gumagawa rin ako ng oats rice eh. Ang pinakakanin ko is yung oats. Pwede rin yung chef, no? yes. Kasi pwede. para ma-utilize nila yung mga ingredients nila. Kung, ayoko naman magkanin ngayon. So Ayan. lang na ito, pwede na yung ganyan. Yan, wag niyong aalisin mga kasangbahay yung mag-a-add kayo ng gulay. Mm-mm. Yung sa adobo naman, naluto. So, same lang din naman ang pagluluto ng adobo na typical na adobo natin. So, gisa ng garlic, sibuyas. Okay. Tapos, add natin yung chicken. So, ito yung chicken na sa may garlic and onion. Then, after nun, add natin yung balsamic vinegar. Then, hanggang sa matuyo siya, then manood yung vinegar natin sa chicken. Then, yun na yung natin. Ayan. O, sige, ito pwede na natin ipakita, chef, no? Ito yung ating pang-lunch lunch natin. po. So, meron siyang rice Ayun. din na ilalagay dyan. Hindi ko lang lalagay pa. Alright. So, okay na tayo, chef? Okay na. Okay na po. Okay, mga kasangbahay, yung po natin, yung adobo natin. Gets nyo naman na yun. Kailangan, konting twist na lang siguro kung meron kayong gustong baguhin dun sa recipe ni Chef. Katulad nun, yung sa balsamic, kung wala po kayo, vinegar na lang po yung gamitin nyo. At ito na kaagad, yung ating mga meal plans for today. Pwede nyo pong gayahin yung mga recipe. Screenshot na lang po balikan nyo po dun sa unang-una nating balik nyo lang konti para makita nyo kung ano po yung mga recipe natin. At dahil dyan, mga kasangbahay, para din hindi kayo malate dun sa almusal nyo, magluto na rin po kayo, ha? At syempre, abangan nyo rin po mamaya ang iba pa nating masayang usapan sa pagbabalik po ng Good Morning, Kuya! Nagbabalik ang Good Morning, Kuya! Ang galing mo dun, ha? Kaya nga, Ang galing mo very dun, ha? timely. Ngayon, summer season, maraming mga magulang ang itinataon ang circumcision ng kanilang mga anak dahil mahaba ang araw na walang pasok sa school. Kayo ba, mga kasangbahay, plano nyo na rin bang ipatuloy ang inyong anak na lalaki? Tamang-tama bakasyon. Alam nyo ba na ang mga dapat nyong ihanda kung isasalang na sa circumcision ng inyong mga anak?
Alamin natin yan kasama ating favorite na urologist and naturopathic doctor, si Dr. Joseph Lee. Good morning, Doc Joseph! Yes, good morning, good morning. Good morning, Doc. Pinakapatid, Joshua at Ian. Siyempre, ayaw kong tanungin. Ang alin, Doc? Circumcised ka na ba? Sa bakasyon, Doc. Siyempre, alam ko. Nasabi ko na, oo. Pero since summer, Marami yan, Doc. lagi nila sasabi, bakit natataon yung circumcision sa summer? Because tama si Ian, no classes. And ilan months na ba yung summer ngayon? Kasi matagal na. Usually parang 1.5 months. Oh, so 1.5 the to next 2 2 months, pwedeng ilaan yung panahon na yan para sa manhood ng ating mga adolescent male child. O yung mga gusto at pwede namang gawin yan. Yung tanong mo kanina, Joshua, ano ang paghahanda? Number one, siyempre yung edad. Oo nga, Doc, Kailangan no? prepared ka. Doc, ano po yung age na? Oo, May diba? limit. Usually Meron bang kasi- limit, Doc? Hindi 31 Sabi ko nga, pwede may pa? ginawa ako, elderly Okay na lang. senior. Oh, yes. oo. Pwedeng ano? Pero ang nagsisimula tayo sa adolescence. When you say Okay. adolescence, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Yun ang sinasabi nila kasi pag na-circumcise ka, minsan tumatangkad. Kasi that is the development din of the child. No? So, in time na nagkakataon na tumatangkad, hindi ibig sabihin na Hindi dahil na-circumcise ka, ay, tumangkad ka na. Oh, baka yun ang maging impression. Ay, yung Doc, during puberty na sinasabi. Yes, exactly. Galing-galing. Very O, ngayon, anong preparation? Number one, una, kailangan alam. Alam ng parents na what is circumcision, what is involved. Okay, okay. Second, alam ng child, the male child, of course. Hindi mo pwedeng ibit-bit yung Bigla na lang, yung bata, o sige, dito ka na. Magpa-circumcise ka. Hindi niya alam. Kasi you have to be prepared. Prepared. Second, kailangan examinin, pre-examination. Ay, okay. Tinitingnan mo na kailangan kasi yung foreskin, which is the excess skin, kailangan nare-retract na backwards. Na-expose na yung glans penis ng male Okay. organ. Oo, kasi pag hindi, phimotic, tawag doon, Phimotic. baka masakit because you have to retract it, no? When you say the foreskin, yun ang balat na excess na ginagamit natin o doon tayo magkakaroon ng Okay. incision and the procedure. Okay? Third, syempre kailangan pipili ka kung saan mo gagawin yung yung circumcision. Pag provincial, 'di ba, Okay, usually okay. mga pokpok, Oo 'di ba? nga, Doc. Ginagawa pa rin yun hanggang ngayon, Doc? I think Meron so. pa rin. Oo, yung papakainin ka Bayabas. ng Bayabas, daon ng bayabas. tapos yung mo. Pero mahirap yan kasi there's a lot of priests, lalo na pag hindi expertong gumawa. Ang sinasabi kong pangatlo, you have to look for a clinic kasi marami sa panahon nito mga medical mission. Yes, No? Yung medical mission, kailangan mga doktor ang gumagawa. Surgically accredited or ng Department of Health. Yun. Hindi mission lang yan. Kaya nga. Oo. Kasi may iba kasi pumunta ng clinic. Talaga? Tapos papasok. Because sasabihin, ay, libre or mura lang. No, those are scary. Okay, Diba? Mga okay. scary yan. Oo. Ingat tayo. Tapos fourth, yung dapat nating tandaan before your question is yung post-op care. Ano gagawin natin Oo nga naman. Paano after, no, hindi naman yung circumcision lang, paano mo rin ipapagalingin yung sugat? Yes. Pero Doc, ano ba yung mga pros and cons? Kasi yung iba parang hindi sold sa idea na, ba't ba kailangan pa magpa-circumcise? Meron ba siyang mga, alam natin yung mga pros, pero meron ba siyang mga downsides? Parang, Okay, actually, pag ako, being a doctor, it's all for hygienic and health, that purpose. May ibang culture natin, hindi naman need ng circumcision, Yes. especially in the Middle East and some other neighbors natin, di ba? They don't advocate that. Yeah. But sa ating bansa kasi, culture natin talaga, the spring of life of a male child. Sabi nga niya, puberty, di ba? So, ginagawa yan, di ba? Minsan nga, nagiging discrimination na pag hindi ka na-circumcised, di ba, sa klase, Aasarin let's say, ka. umakyat na ka na yung level ng, ng grade mo, mabubuli ka. di ka pa- Ikaw na lang nahuhuli. Ang hirap, di ba? Oo. So, in that sense, nagkakaroon tayo ng stigma sometimes yung child with regards to the circumcision date. Pero ang date naman, wala naman tayong sinasabi na
kailangan by 11 or 12 or 13 ganun. Basta ready na, alam na, maayos na, pwede na tayo magpa-circumcise. Oh, pero- Any time of the day, even without the summer months. Kaya na, Dok, nabanggit nyo may mga risk din pala kapag hindi circumcised. Yes. Ano po ba yung mga yun? Una-una, kailangan, sabi ko nga, kailangan eksperto ang gumagawa at maalam. Okay. Because you have to know the male anatomy is kahit na ganyan lang yan, may mga ugat yan, mga vascular branches. di basta Kasi ano pag lang. hindi mo alam, baka pag na-incise mo yung skin, baka ma-resect mo yung blood vessels, duduguin ka. Bleed din. And we have news na, di ba? They bleed to death, di ba? Dahil doon. Oo, dahil doon. Kasi hindi doktor ang gumawa, di ba? So strangely, but lagi natin sinasabi, we have to be very careful. Even though sabihin natin it's a minor category procedure, but of course we have to be very careful. And second, yung sinasabi na post-op complication. Lagi na sinasabi, post-op care is very important. Lalanggasin mo, hugasan mo, inom ka antibiotic. Pag after 1 week, kailangan healed na yan. More or less healed. Pag hindi pa, nangangamatis pa, nagkakanana, may discharge, magpatingin. Balik Oo, na. kasi may iba kasi, pag nangangamatis, puputok-putokin pa nila. Oh, no, don't do that. You get infection, no? And correcting it and going into another bouts of surgery is difficult. Okay. Yun yung natin. So yun ang mga lang. Pero basically, we do it because of health and hygiene. Because yung white substance, pag hindi pa na-circumcise, yung smegma, di ba? Pag long run, pag matagal na, pag hindi ka masyado hygienic, it can create penile cancer. Yun ang worst case, Dok. Pwedeng Worst case tingnan. scenario. Dok, may ano ba yun? May odor? Parang may amoy ba siya kapag Pag hindi na-circulate, yung mga ganung build-up? smegma, yes, oo. Lalo na pag pwede siyang maging site of infection. Oh, di ba? Ang daming risk. Kaya nga, pag hindi ka na-circumcise, kailangan malinis ka. May iba kasi, tinatanong ninyo kanina before, pumunta kayo ng clinic sa akin, di ba? Hindi ka na-circumcise, hindi ka pa hygienic, hindi mo pa alam paano lilinisin yung male organ mo. Di ba? That's totally wrong. Dok, curious ako, sa mga yung mga babies pa lang na tinutuli na sila, is it advisable po ba? Okay lang po ba? May mga procedure? Ako this is me. I like being circumcised that my patients, puberty or adolescents. May iba kasi pinapa-circumcise ng mga bata. Okay naman yan because that's the family tradition nila. Yung culture na parang iba kasi parents sabi, oo kasi yung father ko, yung lolo, yung mga pinsan ko sinicircumcise na para hindi maramdaman daw ng child yung pain. But ang akin kasi minsan kasi we have the congenital anomalies of the male organ. Kasi minsan meron yung napag-usapan na natin before, yung may butas, hypospadia or epispadia, yung butas yung tract ng Kasi yung pag tinanggal mo na yung skin sa bata, hindi mo na magagamit yung balat. Pero pag medyo adolescence ka, 'di ba? Minsan magmamature yung skin. You can use the skin as a grafting medium. 'Di ba? Pang yun. Kasi pag wala na, pag bata, hindi mo na magagamit yun kasi tinanggal mo na. And there is a wrong notion that when you circumcise a child early, hindi na siya mag-grow. Depende Kasi pa rin. ngayon kayo ng paniniwala na kapag katinuli lang, tsaka lang tatanggal. Yes, mag-grow pa rin Oo yan. naman. Pero Dok, ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan kapag post-op nga na after ng circumcision? Ano yung mga dapat nilang bantayan sa nila sa mga after kumbaga care for Yes. Number one, wag i-traumatize. Pag natuli ka, siguro mag-rest ka. Huwag namang ipagyabang. Naglalakad sa kalsada. Natuli ako. Tapos, nagbabasketball. Pag natamaan yan, ako, mangangamatis yan. You get infection, no? So, when you say aftercare in the next, hopefully 1 week, diyan ka muna sa bahay, maglakad-lakad ka.
na nakapadadyong ka, Yun nakapalda nga, Dok, ka, no? pajama, Parang everything, usually yung ginagawa, parang Di ba nakapalda. ang saya? Oo. Pero Kaya, advisable pala talaga na loose clothing talaga yung... oo, parang hindi masikip. You let it heal, no? Lalo na pag sa indoor ka na, sa bahay ka naman, pwede namang expose yan di ba? When you go out, you can put a white gauze to cover it. Oo. Yun lang naman. Tapos, kung feeling mo 1 week hindi pa siya gumagaling, it should dry up kasi linalanggas mo yan di ba? Linalanggas. Hindi pa nakikita po. Tapos kung if ever may inflammation o namamaga, ang pagmamanas kasi ng no sa ari, yung yung incision line, it takes a while, 2 days, wala na yon. Pero pag 1 week ganyan, palaki ng palaki, that's inflammation. So may infection yan. You have to seek guidance from a expert. Di ba? Lagi ko kanina sinabanggit to. Huwag puputukin ha. Kasi parang feeling mo parang boil. Pok! Kaya nga. You get into... Nako. Mas lalala. Pero Dok, yung mga pag-maintain naman ng gasa nga, kasi iba baka mamaya hindi pinapalitan yung gasa. Gaano po ba kadalas at paano po may paglilinis? Every day. Every day papalitan yun. Every day. Okay. Kasi pag hindi mo naman lilinis siya, didikit yung gasa Kaya dun sa nga area. Di ba masakit? Natutuyo Oo, matutuyo yun. No? So, you clean it with betadine or antiseptic. Huwag na hydrogen peroxide, mahapdi yun di ba? Gusto mo pa magbula-bula. Oo, di ba? Matorture. And kung ang mother mo ay nahihiya, let the father do the cleaning. Oo. Hindi, kasi usually yung bata naman will ask the parents or any guardian. Tsaka pag sinilip yan kasi baka sabihin ng mother, uy, pag sinilip ko lalaki. No. Hindi totoo yun. May mga kamatis, May mga ganun. The word kamatis, hindi yan. Yan, mga kamatis. di ba? Pero Dok, may mga totoo ba naman na nangyayari yung sinasabing failed circumcision? Bumabalik, May mga ganun bang sitwasyon na parang nag-fail tayo sa Yes, because you did not examine it properly. Anong nagiging problem? Anong ibig sabihin? Hindi pa retracted yung foreskin, napilit ang pag-surgery, maliit pa yung male organ, tapos may phimosis, may infection, kasi usually may infection kaya nagsi-circumcise. Tapos number 3, hindi sa expert mo pinagawa na na injure mo yung blood vessel. Nako, that is the most problematic thing. Okay, you have to remember that you can have a redone, hindi reban na mauulit pag hindi maayos ang circumcision. Dok, naalala ko may kaklase ako before na after niya magpatuli, nag-basketball. Ang nangyari, natanggal yung Aray. yung kalahati ng pagkakatahe. So yun, niredan ulit siya. Bumukas kasi yung sugat. Dok. Diba? Kaya nga, given the fact na circumcise ka, 1 week is sufficient enough for Pahinga healing muna. and wag naman mamadali. Diba? There's nothing to be Tama. quick about. Dok, sa mga klase naman ng circumcisions, kasi maraming klase, iba't iba Naalala ko dati, nung dapat mag-circumcise ako, may mga options ng laser, may mga options kung ano-ano. Ano po ba yung advisable? Or ano po ba yung mga options? At ano yung May advisable? dorsal slit, yung simple lang. Yung mga May cut-cut, Doc, coronal, yung coronal, tatanggalin mo konti yung skin. May modified, itatanggalin mo skin tapos i-incise mo, di ba? Okay. Meron sinasabi sila, laser. Yes. Pero cautery lang yan para mawala yung dugo. Pareho lang yan. But basically, what we still do is, lalo na mga medical mission, tinatahi. You do a suture for no? But in any way, pare-pareho lang naman ang benefit niyan. Dapat ma-expose lang yung glans penis, yung ulo ng ari. That's the basic, no? Oo. Now, ngayon kasi ina-advocate na hopefully matira yung skin because the skin has nerve and blood vessels which can be used later on for fertility and reproductive aspect. Purpose pa rin May siya. purpose pa rin. Hindi yung tatanggalin na lang, sayang. Hindi, sayang. Pwede bang procedure? Pero Doc, sa mga syempre sa mga boys dyan na perfect na yung age nila Mga or ready parents na, na sa mga balak parents nilang, din na gustong magpatuli ang kanilang mga anak, saan po ba sila pwedeng pumunta? Siyempre sa mga legit na mga, kunyari, mga program ngayon, lalo na sa inyong LGU,
Pag may mga summer tuli, mga ganon, pwede yon. Basta legit Department of Health. doctor. Tapos kung sa hospital, pwede naman, they can have avail, of course. May mga package, may mga promo, ganun yun. Basta legitimate ang gumagawa, okay yan. Basta surgeon. Hindi naman kailangan neurologist, Doc, no? No Kailangan naman. surgeon talaga. Kung gusto mo medyo maano ka, okay, gusto mo urologist, di walang problema. Ako, pwede naman. But I let my residents do it already. But minsan gusto nila, gusto namin a touch of Dr. Lee's, may yabang ba? O sige, lalagyan natin, ilalagay ko yung signature ko. Pirma ni Joke Doc. lang, Ayan, Doc. perma ko. Ayan, Doc. Sa mga balak magpa-autograph sa inyo, Doc, saan pa sila pwede pumunta? Oo. Punta na sila sa, Punta sila sa clinic, alam mo Doc. yan. Siyempre, punta na kayo kung gusto yung pa-autograph kay Doc, ha? Sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Ang contact number nila is 0917-509-9288. Address at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26. Binyan, Laguna. Sa mga taga Laguna pa pala. May maniwala talaga. Uy, gusto namin. Kasi hindi idol ko si Dr. Lee. Papasession pies ko yung anak ko, lalagyan niya yung initial niya. Joke lang, joke lang. May pirma ni Doc. Baka maniwala ka, ikaw kasi, Doc, sinabi Joseph mo. Ay, okay. JL na. Pero sige na, punta na tayo. Again, maraming salamat po. Dr. Joseph Lee, marami na naman matutunan yung mga parents natin. Dapat i-consider nila kung sasailalim sa procedure na ito, yung mga chikiting natin. Kaya sana, natandaan nyo po yung mga shinare ni Doc, mga kasambahay. Kasi dapat, healthy tayo at ang ating mga anak. That's right! At dahil dyan, puntahan naman natin yung mga kasama natin dyan. Kamusta kayo dyan, guys? Okay naman kami dito. Nakakaubos na kami ng isang baso ng kape. Ayan. Pero thank you ha, mga broski, and kay Dr. Joseph Lee. Ngayon naman, time check muna tayo. It's 7:40 a.m. and it's time for something good. Meron tayong nakaka-inspire na story today, mga kasambahay, at tungkol yan sa isang 84 years old na lola sa Pangasinan. Siya kasi ay naghahanap buhay pa rin sa kabila ng kanyang katandaan. Sa isang viral na video, makikita si Lola na nagbebenta ng mga shell sa tabi ng kalsada. Pero kahit na matagal na siyang nakapwesto doon, wala pa ring lumalapit o bumibiling customer sa kanya. Sabi ng uploader, araw-araw na naglalakad ng malayo ang matanda para lang magbenta. Nalaman pa niya na mag-isa na lang sa buhay si Lola at tanging ang kita niya sa pagbebenta ang pinagkukuhanan niya ng pera pangbili ng pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi na nagdalawang isip ang uploader natin dahil bumili na siya ng shell kay Lola at binigyan niya rin ng makakain. At dahil dito, maraming netizen ang na-inspire at na-touch sa kanyang post at nagpaabot din ng kanilang mga donation para mapagaan ang sitwasyon ng matanda. Kaya, saludo naman ang Good Morning Kuya sa ginawang mabuti ng uploader at netizens na talagang masasabi nating something good! Wow! Medyo talaga makikita na may mga tao talaga lumalaban ng patas. Kaya laban tayo ng patas ng mga Tama. kasangbahay. Lalo na si Lola, ilang taon na siya, mag-isa na lang siya sa buhay. Naglalakad siya ng malayo. Isipin niyo kung gaano katanda na. Oo. Minsan kahit hindi natin kailangan yung produkto na binibenta nila, no, yung fact lang na bumili ka pa rin sa kanila, gusto mo silang matulungan, okay na yun. Lalo na kung may extra naman tayo. Tama. Akala ko inaaway si Lola. Ay, Hindi naman doon. Away Good na. job naman. Tata seat. Ayun, no? Eto, kumustahin naman natin si Ira, ang ating munting kusinera. Ira, good morning. Mukhang ang dami na nang niluto niyo dyan. Parang hanggang dinner na yung kakainin natin today. Oo nga, ito na yung dinner. Ito, nagbabalik kami ni Chef, para iluto na natin yung adobo. Kasi kanina, Yes, ito yun baka na. di naabangan ng mga kasangbahay. Sige po, Chef. Go ahead po para po sa ating Abo lang adobo. natin. So, olive oil. Add natin. Then, unahin natin yung onion para hindi agad masunog yung garlic natin. So, isa lang tayo. Chef, dito po, ano pong Garlic. chicken part po yung ginamit po natin. Gagamitin natin. So, ang ginamit natin, best part ng chicken. Kasi mas mataas yung protein niya. Ah, talaga po. Yes. Compare sa Thai part. Kasi yung Thai part may mga fats din siya. Opo. Saka Chef, mas mabilis lutuin po pag Nabilis lang siya. So, kinubes ko na siya para mabilis lang din lutuin natin. Then, add natin yung ating best part. Chef, sa daily
calorie intake po natin, magkaiba po yung sa babae at sa lalaki po, di ba po? Yes po, magkaiba. Kapag po regular po sa babae po, gaano po kadami po ba dapat ang calorie intake namin? Minsan mga 1,500 calories per day. Sa mga lalaki naman, mga 1,600 to 1,700. Kung nagda-diet po, yung gustong mag-lose ng weight, parang gusto in a month, ganon, or in 2 weeks, meron ng mga 2 kilos. Possible ba yun, Chef? Mga 2 kilos, 3 kilos mawawala in 1 to 2 weeks? Possible naman siya basta tawag dito. Sundin lang yung binigay sa kanyang pagkain. Tapos hindi na siya mag-cheat day. Ay, nako, yun pa naman yung mahirap. Pero Chef, for example, yung mga gusto pong mag-lose din ng weight po, tapos syempre mag-i-incorporate po rin ng healthy na mga pagkain. Ano po yung mga usual reminders yung bukod po dun sa sa wag mag-cheat day? Ayun, basta yung meal plan na binigay namin sa kanya, kakainin niya ayun lang mismo. Sundin lang po Susundin. talaga. Pero paano po ba yung preparation? Kasi may iba po sinasabi nila, baka mabigla naman yung katawan ko, manghina ako. Kasi yung sanay ako dati, ang kinakain ko 2,000 calories, tapos ibababa ko ng mga nasa 1,200 lang, ganyan. Bali, mag-a-adjust lang tayo paunti-unti. Hindi natin siya bibiglain na for example, marami yung kain niya. So, dapat natin mag-adjust konti-konti lang. Para hindi siya mabigla. Oo nga. Usually ako dati po ginagawa ko, tama ba yun, Chef? Pero hindi naman ako nahimatay ever nung ginawa ko yun. Pag ang daily intake ko na magda-diet ako mga 1,000 calories lang ngayon. Minsan nga 900 pa eh. Nung nagda-diet ako, ang ginagawa ko, Chef, mga 1 week or 2 weeks before, babawas na ako ng rice, hindi na ako makain ng chocolates. Tapos, nag-incorporate na ako ng maraming mga gulay para masanay yung katawan ko. Tama naman yung mga ganun, Chef. Pwede Kinaya naman. naman ang katawan ko. Pero kailangan pa rin konting carbs pa rin. Para Okay. energy sa atin. Oo nga. Ay, oo, Chef. Kasi naalala ko nun parang medyo hindi ako exercise. Parang yung pinaka-workout ko is konting-konting lakad lang kasi ang bilis ko mapagod. So, kailangan din pala ng konting carbs pa rin. Yes, kailangan din. Diet pa rin. yung Balanced energy natin. diet pa rin. Yes. So yun, add na natin yung ating balsamic vinegar. Ayun. So pwede rin tayo gumamit ng suka na regular, tapos add tayo ng kunting soy sauce lang para hindi masyadong ma-sodium yung ating Okay. Bakit mo balsamic yung ginamit dito natin, Chef? para mas healthy. So bali si balsamic vinegar kasi, made siya ng ubas. Okay po. Oh. Ay, ang sarap, nangangasim na ako. Alam niyo naman ako, si suka ako. Wala ako nag-salivate. Wow. So para mag-balance yung ating acidity sa chicken, Okay mag-add po. tayo ng Nature's Bee honey. Konti Saka lang. ito, mga kasangbahay, di ba sabi ni Chef yung balsamic vinegar, healthier din siya na option sa vinegar. Siguro, less din yung acidity nito, Chef, no? Kasi from a fruit din po, no? Yes. Okay, so natural na vinegar din ito. Kasi karamihan nga dun sa mga vinegar, may mga halo po na talagang acid na rin talaga, Chef, no? Na hindi ganun ka-healthy sa katawan. Tapos yung ginamit natin, sugar alternative, is honey. Di ba, Chef, ang honey po mataas ang antibacterial properties nito. Tsaka yung, ang tawag dito, yung antioxidant din. Yes. Diba? So, maganda tong, Ganda talaga. healthy option talaga ang honey din. Pero syempre, moderate lang din. Huwag sa sobra Okay. saan natin. So malapit na, mga 1 minute, Okay, sige po. para pwede na natin siya i-plate. Bango na, adobo na siya. Wala rin pinakaiba yung siguro sa lasa yung vinegar, yung balsamic vinegar, pero sa amoy, suka lang din naman siya, mga kasangbahay. Huwag kayo ma-intimidate dahil parang kakaiba narinig yung, ay, balsamic vinegar, ano yun? Ganon. So, ano lang, halo-halo lang. So, feeling ko okay na to. Okay. So, lagay ko na sa plate natin. Ay, gano'n na siya kabilis, Chef. Yes. Ito lahat, lalagay natin. Ito karami. So, yung total lahat ng nagawa natin na calories, nasa 1,600 to 1,700 calorie per day. Okay po. Mataas din pala siya, Chef. Yes, no? pang lalaki.
lalaki pala to eh. Pero ito naman, kung gusto nila mag-add pa ng, ng protein, Apo. maglalagay tayo ng snack, PM snack and AM snack. Ano po yun, Natin, Chef? Ang mga PM snack at Mga PM snack natin, mga maliliit na pagkain. For example, meron Crackers. tayong sandwich, Ah, may wheat bread, tapos merong chicken din. Ah, okay. Ganun. Ganun pa rin yung snack, Chef. Yes. Kailangan meron pa rin parang protein, ganun. Yes, sa mga gusto mag-bulking, ganyan. Oh, okay. Pero kung, for example, ayaw naman nila na may protein, pwede ba yung mga crackers na lang? Like Pwede rin. soda crackers, multigrain crackers, Yes, pwede natin nuts, gamitin yun. pwede na ba yun, Chef? Peanut butter, ganun. Peanut butter. Okay. Ayan, sige po, Chef. Muli, pakita po natin, Chef, yung ating mga prepare po na healthy na mga dish for today. Nagkanda rin ako ng apple, slice apple. Tapos, Ayan. Sige, umpisahan natin sa breakfast po, lunch, and dinner. Sige po, okay, Chef. para sa breakfast natin, ito meron tayong banana oatmeal na may honey. Tapos meron siyang mango and Yogurt. strawberry yogurt. Ayan. And sa ating lunch, meron tayong double O gourmet bangus na naka-bottle na siya. Apo. Para kung gusto nyo instant na hindi na kayo magluto. Ayan. Meron tayo, ipe-plate na lang natin. Or ilalagay sa pack. Tapos merong tomatoes and apples. And of course, yung ating for dinner, yung niluto natin Balsamic adobo. Ayun. At ganun, meron din tayong cucumbers and apples. Apples. Ganun So, lang kabilis, oh. Mga kasangbahay, nagawa na natin kagad meal prep natin para sa, Yes. sa umagang ito. Pero chef, pwede po, meron po kayong niluto kanina na Kaso hindi na umabot eh. na potatoes. Potatoes, alternative. Ayan. Pwede naman Pwede sa, rin nating i-add dito po sa natin na sa rice. Okay. Tanggalin natin yung yung rice. Ayun. Ayan. O, sige, chef, sige po. Baka hindi po nila narinig. Binanggit Sa na natin yung calories yun. kanina. Yung total Sige ng po. calories natin, ito lahat nagawa natin nasa 1,600 to 1,700 calories. Ayan. Binanggit na ni Chef kanina, mga kasangbahay, na hanggang 1.6 to 1.7 calories po ito. Sabi nga ni Chef kanina, kung gusto nyo mag-bulk, pwede yung, ito yung Itong i-prepare snack. nyo Yes. na mga meals para sa inyong meal plan. Chef, baka meron kayong gustong i-promote. Ito na nga, nasa harap po natin. Oh. Ayun, promote Sige ko po. lang si Nature's Bee Honey, Double O Gourmet, yung ginamit ko kanina. Tapos, batiin ko lang si Ma'am Belinda ng Sibris Hotel, si Mike, si Adeline, si Ate Libet, then yung Cinderella Drip sa Morato, binabati ko din. Mateos, Crab Paste, and yun, yung si Cafe Amico kay Rafael Inopia. Yun. Yun. Sige po, pakita natin ulit yung mga products na dala ni Chef for today. Mukhang nakagat lang kanina eh. Ayan, sige po, pakita natin bago tayo tuluyang umalis. Sige po. Hawakan ko ba? Then yun, Okay, batiin ko bye. lang din. Sige po, go. Yun, yung pala, meal plan. Sa mga gusto magpa-meal plan, kontakin nyo lang ako sa Marcos Patimo sa Facebook ko. Then yung aking number, 0956-321-2150. And yung aking, sa mga gusto magpa-consult sa mga restaurant, cafe, menu development. So, kontakin nyo lang din ako sa Facebook ko sa Marcos Patimo. Yun. Alright. Ayan naman yung social media ni Chef. Pwede niyo siyang tawagan at mag-inquire kayo sa kanya. Chef, gusto ko talagang pumayat. Gusto kong prepare niyo po ako ng mga meal plans. Ganun, message niyo lang si Chef. At yan, Chef, maraming salamat at nakabalik po kayo ngayong Thursday po para mag-prepare sa amin ng masasarap at healthy na mga dish for today. At sana mga kasangbahay, na-enjoy at natuto po kayo sa healthy recipes natin na prepare din ni Chef Marcos for us. At lagi niyo rin pong tatandaan ang paalala ng inyong munting kasinera. Don't forget to cook with love and cook it right! Balik sa inyo dyan! Yes! Abot yan, abot yan. Makakakain na kami hanggang dinner. Maraming salamat po kay Ira and kay Chef. At least hindi na mag-iisip yung mga kasambahay natin ng lulutuin nila ngayong buong araw kasi may na-offer na tayo from almusal hanggang dinner. Pero mga kasambahay, gusto lang namin sabihin na bukas po ang ating Mobile Dental and Optical Clinic ngayong pong April 16, Thursday po yan. Ang ating pong Unit 1, ang ating pong upcoming schedule po pala dyan ay sa April 17 or Friday sa Barangay Bantay Insik Season, Pangasinan. Ang unit number 2 naman po ay nasa number 098 kay Titingan
Kay Titinga, Amuyong Road, Barangay Kay Titinga 1, Alfonso, Cavite. At ang ating pong Unit 3 ay nasa Purok 1, Barangay Quirino, Madrid, Surigao del Sur. Ang unit number 4 ay may upcoming schedule din po sa April 17, Friday po yan sa Villanueva Building, Dinsay Street, Barangay Zone 4, Murcia, Negros Occidental. Ang Unit 5 naman po ay nasa Parohinog Street, Barangay Aguada, Ozami City, Misamis Occidental. Ang unit number 6 ay nasa Barangay Sabang Covered Court sa Sibonga, Cebu. Meron ngayon at meron bukas na mobile dental and optical clinic, kaya dapat na manote ng ating mga kasambahay kasi baka pumunta sila at wala yung clinic doon. At saka para alam nila kung malapit pala sa kanila yung clinic. Ngayon, shoutout muna sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung sa kanilang palagay, ano ba yung simpleng paraan na para makatulong sila sa stray animals. Narito po ang ilang sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Mariel Verano Deligero, bibigyan po sila ng pagkain kapag may mabuting pagkakataon, makadala ng pagkain para maibsan ang gutom sa kanilang tiyan at pati na rin ang maiinom na tubig. Okay, ito sabi naman ni Dan Mark Tumanlao Jr., maraming magagawa para sa stray animals kahit sa simpleng paraan lang. Maglagay ng malinis na tubig at tirang pagkain sa safe sa kanila sa labas ng bahay. Iwasan lang ang buto ng manok at pagkain na maalat. Ay, may Tama. ano ko dyan, experience. O dyan, kwento mo nga doon. Ay, si Ira muna. Later na lang. Balikan natin si Doc. Biniklin mo kami, Dok eh. Ganun talaga. Kalimutan na ka. Ito naman ang komento ni EJ Kaindoy, huwag silang sasaktan in any way at bigyan po ng food and water. Kung may alam tayo na agency or foundation na pwede silang matulungan, ipaalam natin sa kanila to give them the proper care. Ayan, Dok. Ayan, kwento mo na, Dok. Hindi pa ba? Sige, Doc. Paano na, Doc? Kasi I'm not a cat lover. No, but I'm a dog person, di ba? Sabi ko, meron kasing pusa na laging pumupunta sa bahay. Eh kasi feeling ko kasi pag pusa, pupunta lang yan pag nagugutom, pag gustong lumayas, lalayas na. Di ba? Totoo? Okay. Tapos meron pusang laging pumupunta doon, very beautiful, white, blue eyes. Wow. Oo. Sabi ng si Mami, di ba? Auntie nyo, darating yan pag wala ka, laging nandito. Sabi ko, hindi ko alam kung natatakot siya, mabubuli ko siya. Hindi ko naman siya bubuli. So, ngayon, ginawa ko, my experience is, kasi pinapakain nila eh. So they give, yung kagaya sinabi ng ating sender, pinapakain nila ganon. Ngayon, yung dumating ako last weekend, nakatingin lang sa akin. So ginawa ko, siyempre, may problema ka ba? Alam mo, ginawa niya, I think animal instinct, they know they're not close to you. Lumapit siya. Di ba the cats do, what do you call that? Purring? Oo. Para ma-touch ko siya, inano ko yung ulo kasi alam ko naman kapag hayop dito tsaka dito, they get friendly. Ay, naging friendly. The next day, mautak ang pusa. The next day, nandoon na siya. Nakatingin sa akin. Parang, pili ko lang hindi ko alam kung nakasmile na parang friends na tayo. Hindi na ako natatakot. Kasi every time pag dumadating ko, nawawala siya. Natatanaw ko lang siya. Sabi ko, ba't parang may puta? O pag kasi hindi pa kayo bati. Ngayon, bati na ka. Na-feel niya, Doc, na Safe ka pala, Doc. Safe talaga ako. Di ba? Kaya, very nice, no? I don't know. That's my experience. Natuwa lang ako. Alam niya, Doc, na sa'yo daw galing yung mga pinapakain sa kanya. Ayun pala si Malamang. Tama na, Doc. Ito yung alam mo niya. Amo Sabi pala. niya, ayun pala yung boss. Bumaba ng Nagaano sasakyan. ng pagkain. Napanood sa GMK. Mabait pala si Dok sa GMK. Hindi ako siya ng maliit na ito. Panuorin mo yan, ha? Nakakatawa pala si Dok sa Kanya pala dapat ako dumidikit. Siya palang source ng lahat. Ayan, dahil dyan, i-shoutout natin yung pusa ni Doc dyan sa bahay May pangalan na ba nila. yun, Dok? Wala bang pangalan? Wala pa. Kung bibigyan mo siya ng pangalan, Doc, ano ang pangalan niya? Ayo, anong bibigay niyo? Puti siya, tsaka blue eyes. Puti, blue eyes, blacky. Maganda yan. Maganda na isip mo. Sobrang Tama naman, Doc. Gawin ko yan. Winter, Doc, winter. Winter. Or snow.
Wow. Sasabihin ko Sige, sa wag. winter or snow. Ngayon ha, pag ako ay hindi na binalikan, malamang ayaw niya yung pangalan. Yung napanood ko kanina sa GMK, pinagkakatuwaan daw natin siya. Ayan, dahil dyan, i-shoutout na din natin yung ating ilang commenters sa ating live stream. Nag-comment at nakisubaybay sa atin si Nati Toledo, Rohames Doquilia, Joel Dolfo, Miles Osorio, Elena Buena Obra, Mark Anthony Pingol, good morning sa inyo at masaya kami na makasama kayo ngayong umaga. Good morning. Morning! Good morning. Maraming salamat sa inyo. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa aking mommy, sa aking daddy, at kayo na good morning sa inyo. Hello po. Good morning po. Doc Joseph, Ako naman, keep yourself hydrated and healthy and well. Happiness is Wellness. wellness. Naisip ko na naman yan. Ala, tunog ka. happiness is wellness. Sige, ikaw. Ang galing mo dun, Doc. Oh, thank you lang, Doc Jack Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest, most beautiful smile. For inquiries, visit Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1, 3rd floor, Batsangan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Yes, and ako naman po, good morning lang sa aking mga pamangkins, kay Go, kay Talan, kay Sam. Good morning! Good morning Good morning din sa Lindesan Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Ang kanila pong mga products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply manifold system, and pipeline installation. Kaya kung may mga kailangan kayong itanong sa kanila, kontakin nyo lang po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. Good morning din sa aking mamsi at sa lahat ng mga pusa dyan sa likod ng bahay namin. Good morning sa inyong lahat. At sa palaka. Sa mga palaka Marami ng din palaka. dyan. Ang nag-rise. Pagkatapos ng pusa sa kanila, Doc, may palaka. Oo, ano yung palakang yan? Circle of life sa kanila, Doc, eh. May ano din sa amin, yung paniki. Grabe. Grabe. Yung food chain, ha? Yung lahat yan. Paikot yan, gano'n, no? Ang ganda ng ecosystem. May crawling and flying animals, ha? Ayan na, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin mula pa kayo ng 6:13 ng umaga. Maligaya kami sa inyong walang sawang pagsuporta. Kaya bukas ay samahan nyo kami sa isa na namang Umaga. inspiring morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya! Kaya ba?